malinis lang. Pero hindi niya ginasgas yung kulay. Ganda yung nutrients. Yun. Wala din ang nutrients. Oo. Pahinga, dapat pahinga. Pahinga muna. Bakit dito malikabot? Sa doon. Ito yung pinilihan ko na. Oo. Kinuha mo na yung mga bato. Mga bato. Kahit 50 sacks yung mamil mo. Oo, Ganun lang, kakunti lang yung bigas kunti yung lang. kasama. Sa ano. Namin klase nga bugas. Oh. Commercial. First po sir, medyo mas pino ka mo kanina. Yeah. Ayos man to, iyang ano to, no? Iyang diwa na, no? Yun ang diwa. Kapag nagustuhan nyo po ang masinan na ito, kapag meron kayong mga katanungan, please follow and add friend nyo po ako sa Facebook. Ito po yung Facebook account ko. Magandang araw po mga kadiskarte. So sa ngayon, pinapakita po namin sa inyo ang actual operation at setup at installation and then testing ng Shinong rice mill machine na kaka-install lang po namin dito. Kasama po yung technician namin. Ayan po, tinuturo po ng technician namin kung ano po yung mga ideas and techniques para mas mapaganda pa po yung operation ng machine. Yun po, dumaan muna sa palay cleaner. Ito po yung local made na palay cleaner natin na partner po talaga ng Shinong rice mill machine. Meron siyang sariling switch. Nasa 1.5 horsepower po ang kanyang electric motor. Siniseparate niya nito yung mga tulyapis, yung palay na walang laman, yung mga bato-bato, mga dahon at mga dumi na kasama sa palay. Yan po, meron din po siyang adjustment kung gusto marami. Pero makokontrol po yan, depende po yan sa operator kung paano niya makontrol. Napakadali lang po siyang i-operate at hindi po siya mataas yung paglagayan ng palay. Mababa lang siya. At kailangan po mga kaibigan, ang palay, bago nyo isalang dito, nasa 14% and below ang moisture content ng palay para mas maganda po yung quality. Tulad nito, napakaganda po yung quality ng palay kaya mas maganda rin po ang quality ng output ng bigas. Ayan ho, meron siyang elevator na sumasalo from palay cleaner going to Shinong. So yun po ang purpose ng elevator natin. Ayan. So malinis na po yung palay na yon bago po isalang dito sa rice mill machine natin na Shinong na made in South Korea. Again, di kuryente lang po ito. Single phase lang, hindi na kailangan ng 3-phase transformer ha. Maliban na kung bumababa sa 220 volts yung supply ng kuryente ninyo. So, kailangan nyo lang po magpakabit ng 60 ampere switch breaker tulad sa nakikita nyo dito sa video na to. At yung wire size 10. At yung dalawang saksaka na 15 or 16 amperes or 20 amperes na universal outlet. Dalawa yung kailangan natin para saksakan po ng elevator, palay cleaner at ng Shinong. Pabilog po yung saksakan. Ayan. So yun na nga, nilalagyan muna ito ng sako dahil hindi pa po ito nalock, hindi pa na-i-bolt sa simento. So kailangan pa po ito i-bolt sa simento para hindi siya galaw ng galaw doon. At ito na po, yan. Makikita nyo dito, napakakunti lang po yung alikabok niya. Hindi po siya ganun kasyado dahil natural lang po sa palay na meron talagang alikabok. Galing po dito, papasok sa machine. Meron itong dalawang electric motor ang machine natin. Isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Equivalent lang po sa 2.45 kilowatts. O ayan, napakaganda po yung palay natin. Meron itong elevator na nag-aakyat dito. Ayan, meron siyang sariling belts and electric motor. Ayan, meron siyang safeter na sineseparate niya yung mga dumi at yung mga bato-bato na sasama sa palay. Ayan. So, pre-polish pa po yan. So, nabalatan na po yan.
yung palay natin. Parang brown rice pa lang siya. Sa mga gusto po na brown rice lang yung bigas, pwede rin po yan. O, di ba? Yan po labasan ng darak. Nakikita nyo kanina, napakapino po yung darak. Napakaganda po. Yan, ito po yung linisan ng motor. Pinapakita ko lang sa inyo. Alright. So talagang napakaganda ang machine na to. Made in South Korea, guys. At yung output na bigas ay well milled na po talaga. Hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls. Urethane po yung gamit dito. Kaya maiwasan po ang pagkadurog ng bigas. Meron siyang polishing level control. Yan, di ba? Maganda po ang output quality ng bigas. From 0 to 4 po yan. Kung parang brown rice lang, ilagay lang natin sa 0. Pero kung puting-puti po talaga, ilagay natin ito sa number 3 or 4. Iba talaga ang tinong. Ang capacity ng machine ay 300 to 350 kilograms per hour na palay pa lang po. Equivalent po sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Sa bigas naman po ay meron itong 66% na recovery rate. Ibig sabihin, sa 100 kilos na palay, 66 kilos po yung bigas. O, well milled na po yung bigas natin. Pwede na pambato sa merkado, pwede nyo nang ibinta. Maganda ito at perfect ito sa magbabawi in sale ng palay at saka binta na yung bigas. Sa nagbabalak dyan na magnegosyo ng rice milling, ayan, gusto nyo rin po. Actually, yung client namin dito, ito yung na-installa namin, negosyante po sila, nagbibinta rin po sila ng bigas. Meron silang bigasan sa merkado. Kaya naisipan nila na meron silang sariling rice mill. Kasi mas malaki po yung profit margin nila kapag meron silang sariling rice mill. Magkano lang naman po yung sinong rice mill machine? 5 to 6 months magka-ROI na po kayo or mabawi nyo na yung puhunan ninyo. Meron ka ng return of investment. Kung marunong ka lang po mag-manage nito, alam nyo po lahat. Naku, napakaganda po ang rice milling. Nagsimula po ang sinong rice mill dito sa Pilipinas since 2015.